Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Malik Paslawiran Saaban, the continuation of Reporter. My topic is about the Ta'addud al-Jawad or tinatawag na polygamy. Ibig sabihin sa kinikalala ng Islam bilang panuntunan lamang ng pagsasama ng isang lalaki at isang babae bilang isang wastong anyo ng kasal. Sa ilalim ng mga pambihirang pagkakataon, pinapayagan nito ang lalaki na mas marami ang asawa kaysa isa, ngunit hindi pinapayagan ang babae na mas maraming asawa kaysa isa. Polygamy or marrying more than one of it is not a new phenomenon. Ang polygamy, ito ay pag-asawa ng higit sa isang asawa ay hindi isang bagong phenomenon. Ito ay palaging kasama ng sangkatauhan mula pa noon una sa iba't ibang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga Arabian ay polygamous bago na paman ang pagdating ng Islam, at gayon din ang ibang mga tao na karamihan ng mga bahagi ng mundo noong panahong iyon. Kapag ang isa ay dumaan sa mga Hudyo at Kristiyanong relihiyosong mga kasulatan, makikita rin ng isa na ang polygamy ay isang tinatanggap na paraan ng mga pamumuhay. All the prophet mentioned in the Talmud, the Old Testament, the Quran were polygamous with the exception of Prophet Jesus, who had lived longer on the earth, would have perhaps accepted the same system as the forefathers. So, sa lahat ng mga propeta ay binanggit sa Talmud ang lumang tipan, at ang Quran ay polygamous. Maliban kay propeta Jesus, na kung siya ay nabuhay ng mas matagal sa mundong ito, marahil ay tinatanggap ang parehong sistema ng kanyang mga ninuno. Sa pre-Islamic Arabian, nagkaroon ng kaugalian ng walang limitasyon ng polygamy. Dito naman is ang mga Arabong Jahiliya, it means ang institusyon ng polygamy kinilala sa mga Medes or Babylonians, Arabian, Persian, at pinahintulutan ni Moses. Gi-allowed ang polygamy among his people since it was practiced by Greek. Si Moses ang polygamy sa kanyang mga tao dahil ito ay ginagawa ng mga Grego, kung saan ang isang asawa ay hindi lamang naililipat ngunit nabibili rin sa kanila. Jahiliya Arabs used to marry a large number of women and considered them as jatil. Ang mga Arabo daw sa Jahiliya ay dati ay nag-aasawa ng marami bilang ng mga kababaihan at itinuturing silang bilang isang jatil. Sa karamihan ng mga kaso, kahit na walang katulad na pag-aasawa bilang mga babae, ay maaaring bilhin at ibenta sa kalooban. The Quranic verse and a hadith on polygamy, with the advent of Islam, the limits the polygamy was adjusted to 4. Ang verse ng hadith o polygamy sa pagdating ng Islam, ang walang limitasyong polygamy ay nilimitahan sa 4. Asawa sa isang
asawa ay isang pagkakataon na ilalim ng mga espesyal na pangyayari at iyon din ang may ilang mga tuntunin na kalakip dito na pag-aralan natin. Dito ang tanging talata ng Quran na tumutukoy sa poligamiya ay ang mga sinabi dito na la tuqsitu fi al-yatama fankihu ma tablakum min al-nisa mathna wa thalatha wa arba'a fi in kiftum illa taydilu tawahiditan. Kung ikaw ay nangangamba na hindi mo magagawang makatarungan at magkikitungo sa mga ulila, pakasalan mo ang mga babaeng iyon. Pinili 2 o 3 o 4, ngunit kung natatakot ka na hindi mo magagawang makitungo sa kanila na makatarungan, ay dapat ay isa lamang ang iyong pipiliin. Kasi hindi naman pwede na kung di mo kayang pagpapantay-pantayin ang mga asawa mo ay labag yun sa Islam. Ang tuntunin ng sa itaas ng poligamiya ay pinapakilala ng may kondisyon. Ang talatang ito ay higit sa tumutukoy sa histusyang dapat gawin ng mga ulila. Ito ay pinahayag kaagad pagkatapos ng labanan ng ahud ng mga pamayanang Muslim at naiwan na ang may maraming mga ulila at ang mga balo at ilang mga bihag na mga digmaan. Ang paggamot ay dapat pamahalaan ng mga prinsipyo ng pinakadakilang nakaraan ng mga okasyon, ngunit nananatili ang mga prinsipyo. Kasalanan ng mga ulila kung sigurado na ang paraang iyon ay maprotektahan mo ang kanilang interes at ang kanilang ari-arian ng may perpektong hustisya sa kanila interes at kanilang ari-arian ang may propektibong hustisya at sa kanila at yung sariling mga umaasa. Kung mayroon man, ang talata ay hindi lamang limitado sa mga ulila, ngunit ito ay may pangkalahatang aplikasyon na tungkol sa mga batas at kasal sa Islam. The Muslim jurists therefore have laid down the following condition: if at all someone wants to take more than one wife. Ang mga Muslim sa jurists ay sa makatuwid ay naglatag ng mga sumusunod na kondisyon. Kung ang isang tao ay nais kumuha ng higit sa isang asawa, dapat daw ay he should have enough financial capacity to look after the needs of the additional wives that has undertaken. Then dapat magkaroon ng sapat na kakayahan sa pananalapi upang makapangalaga ng mga pangailangan ng mga karagdagang asawa. Kasi kung di ka mayaman, is di mo kayang pagpapantay-pantayin ang mga asawa mo. Dapat din na gawin ang pantay-pantay na hustisya sa kanilang lahat. Ang bawat asawa ay dapat na tratawhin ng pantay-pantay sa pagtupad sa kanilang kongjugal at iba pang mga karapatan. Kung ang isang lalaki ay nararamdaman na hindi niya magawang tratuhin sila ng may pagkakapantay-pantay at katarungan o wala siyang paraan upang suportahan sila, ay dapat niyang limitahan ang kanyang sarili sa pag-asawa lamang ng isang asawa. Sinabi ni Imam Malik sa
sinabi ng imam sa mulat na si Gaylin bint Salam ay tumatanggap ng Islam at mayroon siyang 10 asawa. Ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi niya na amsak minhunna arabiyya wa farrig sayyirahunna. Dapat daw itago daw ang 4 sa kanila at palayain ng iba. Kung dahil daw sa sinabi ni Imam Malik kay Gaylin kasi may asawa siyang 10 na gayon daw, yun din ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sugo ng Allah na dapat lang daw ay 4 ang magiging asawa. Kung may 10 kang asawa at pumili ka ng 4 at palayain yung ibang asawa mo. As si Abu Daud i-mention niya from hadith bin Qais na sinabi niya qala Islam wa indi tamani naswat fadharat dalik lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aktar minhu arabiyan. Sinabi niya nagbalik loob ako sa Islam at mayroon akong 8 asawa, kaya binanggit ko iyon sa propeta, pagpalain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan siya ng kapayapaan. Sinabi niya na pumili ka ng 4 kasi yun din ang sugo ng Islam, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yun din ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta na limitahan ang pag-asawa hanggang 4 lamang. The following situation will allow polygamy as the best solution. Ito yung mga best solution ng polygamy. Una is kapag ang asawa ay dumaranas ng malubhang sakit tulad ng paralysis, specialist o isang nakakahawang sakit, sa ganitong sitwasyon ay mas makakabuti kung may ibang asawang mag-aalaga sa mga pangangailangan ng asawa at ang mga anak. Makakatulong din ang presensya niya sa may sakit na asawa. Pinapahiwatig dito na halimbawa kung ang babae ay may asawa at may sakit na may kalayaang pumili or parang ano yung tawag doon, parang bigyan ng kalayaan or ano yung tawag doon, pasawahin ang kanyang asawa na lalaki para ito ay may makaalaga sa kanya dahil siya ay may sakit. Pangalawa is kapag napatunay ng buong asawa at pagkatapos ng medical examination ay nagbibigay ng opinion ng mga espiritu sa hindi niya kayang magkaanak. Ang asawa ay dapat magpakasal sa pangalawang asawa upang siya ay magkaroon ng mga anak dahil ang isang anak ay isang kagalakan ng buhay. Kasi yun din ng Islam kapag halimbawa hindi manganak yung babae, dapat sugo ng Islam is dapat ihanap niya ng asawa para kung sakali ang lalaki halimbawa hindi manganak yung babae, na dahil sabi niya dito may ang isang anak ay kagalakan ng buhay. Pangatlo is kapag siya ay sasama na masama ang loob. Kung gayon, ang asawa at ang mga anak ay magdurusa ng husto. Pang-apat, kapag ang babae ay umabot na sa katandaan at nanghina at
mahina at hindi na mapangangalagaan ng bahay at ari-arian ng asawa, yun ay dapat ihanap niya ng asawa yung kanyang asawang lalaki. Panglima is kapag nalaman ng asawang lalaki na siya ay may masamang ugali at hindi na siya mababago, dapat ay mayroon siyang ibang asawa. Halimbawa, kung masama ang ugali ng iyong asawa, hindi maghanap ka ng asawa, kasi hindi yun sa ng Islam na alam na magtitiis ka doon. Pang-anim is kapag siya ay lumayo sa bahay ng asawa at naging masuwayin at ang asawa ay nahihirapang baguhin siya, dapat siyang kumuha ng isa pang asawa. Halimbawa doon is pag nag-abroad ay yung isang babae, halimbawa lang, kapag nag-abroad yung babae tapos sumusuway, lumayo na siya sa inyong pamilya, is pili kang maghanap ng isang asawa. Kasi hindi yung karapat dapat bilang isang asawa na lumayo at maging maswayin na asawa. Pang-pito is sa panahon ng digmaan, kung kailan ang mga lalaki ay napatay at ang mga babae ay naiwan ng napakaraming bilang, ang polygamy ay maaaring magbigay ng pinakamahusay na solusyon. Kasi ngayon kapag yung babae kapag naging balo ay pwede nang asawahin ng isang lalaki. Kasi yun ang suna, parang yung din ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-walo is maliban sa mga pangyayari sa itaas, kung ang lalaki ay nararamdaman ay hindi niya magawa ng walang pangalawang asawa upang matulungan ang kanyang likas na pagnanasa na napakalakas, at kapag siya ay may sapat na paraan upang suportahan siya, dapat siyang kumuha ng isang pang-asawa. Mayroon ilang mga lugar na mundo kung saan ang mga tao ay pisikal na napakalakas at hindi makontento sa isang asawa. Na ganitong mga kaso, ang polygamy ay maaring magbigay ng sagot. Mga limitadong polygamy ang na pinapayagan, gina-allowed ng polygamy. In Islam, limitless polygamy practiced in the Jahiliyyah society of Arabs and non-Arabs. Ang Islam gilimitahan niya ang walang limitasyon ng polygamy na ginawa sa lipunang Jahiliya ng mga Arab at hindi Arabo. Ito ay isang uso sa mga pinuno at mga pinuno ng tribo na panatilihing ang lalaking harim ay maging ang ilang mga pinunong Muslim ay naging biktima na pagsinta at pagsasagawa ng walang limitasyong polygamy sa mga huling panahon ng kasaysayan ng Islam. Ano man ang kanilang gawain, ang gayong polygamy ay walang lugar sa Islam. Kung kinakailangan ng isang Muslim ay maaaring magpakasal na hanggang 4 na asawa at hindi higit pa sa isang takdang panahon. Ayon kay Imam al-Safi, hindi matuwid para sa sinuman maliban sa propeta na magpakasal na higit sa 4 na asawa sa isang takdang panahon. Ang ilan sa mga Zahiritis ay naniniwala na ang mga salitang Quran na mathna ay nangahulugan sa dalawa, thalath, tatlo, at ruba, apat ay isang bilang pinahintulutan na lumaki hanggang 18 sa bilang
mayroon ilang mga tao na maisip ng mali. Ang mga mathna ay ang mathna wa thalatha warba na pinapagsama-sama ay umaabot sa siyam, ay gayon ay hanggang siyam na asawa ang pinapayagan sa Islam. Ito ay sa katuhanan ng isang maling interpretasyon ng Quranic injection. Ang perfectong interpretasyon ng talatang ito ay napakaloob sa sumusunod na hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, anna albani sallallahu alaihi wasallam qal la ghaylan bin asiyat al tuqafi wa qad islam wa tahta israinis wat akhtar min huna arabiyan wa farik sayirahuna. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, ay nagsabi kay Jaylian bin Asiya at al-Taqafi na magbalik loob sa Islam at may 10 babae na ilalim niya. Pumili ng 4 sa kanila at hiwalayan ng iba. Yun ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jaylian bin Asiya al-Taqafi. Kasi si Jaylian ay maraming asawa, 10 asawa ata. Kapag ang isang Muslim na nakapag-asawa ng higit sa isang asawa, mahalaga para sa kanya na tratuhin sila ng pantay-pantay, na usapin ng pagkain, panirahan, pananamit, magiging pagkikipagtalik hanggat maaari. Kung ang isa ay medyo ang aalinlangan sa pagpapakita ng pantay na pagtrato sa pagtupad ng kanilang mga karapatan, hindi siya dapat kumuha ng higit pang mga asawa. Kung sa tingin niya ay kayang gampanan ang kanyang mga responsibilidad sa isa lamang, hindi siya dapat magpakasal sa dalawa. Pangalawa, kung kaya niyang bigyan ng hustisya ang dalawa, hindi siya dapat magpakasal sa 3. Ang pangwakas na limitasyon ay ang 4 na asawa, kung sa palagay ng isa ay kailangan ng gawin ito. At sabi rin dito sa isang hadith, fa'in kiftun ila ta'iddalu tawahidda. Kung natatakot ka na hindi ka magiging makatarungan, pagkatapos yun ay dapat bumili ka na lang ng isa, mag-asawa ka ng isa. Last is modernist approach to polygamy, ang approach ng polygamy. Mayroon lumalagong ugali na isa lang alang ang ilang mga institusyong Islamiko bilang ang mga outmodes kapag hindi sila umaayos sa kanlurang pattern ng buhay. Ito ay partikular na totoo sa kaso ng poligamiya, na ang ilang mga eskolar ay mahigpit na tinututulan. Sinubukan pa nila misinterpret ang ilang mga talata ng Quran na nagsasabing bawal ang poligamiya sa Islam. Ang 2 talata ng Quran na kanilang tinutukoy sa pagpatibay ng kanilang argumento ay ang mga talata sa 3 at 120 ng Surah Al-Nisa, Kabanata 4 ng Quran. Ang talatang 3 ay mababasa kung ikaw ay nangamba na hindi mo magagawang makatarungan ang pakikitungo sa mga ulila, ang mag-asawa ka
mag-asawa ka ng mga babae na iyong pinili, 2 o 3, 4. Ngunit kung ikaw ay nangangamba na hindi mo sila magagawang pagpantay-pantayin is kung gayon ay isa lang, mag-asawa ka lang ng isa.